Mga boss, alam nyo ba ang ating skin o ang ating balat ay ang pinakamalaking external organ at nagbibigay proteksyon sa ating mga tao. Kaya naman mga boss, talaga namang mahalagang pangalagaan natin ito. Misalo na kakatapos ng bagyong Mario, kung saan po ang iba pong bahagi ng ating bansa ay nakaranas ng pagbaha na pwede pong makaapekto sa ating skin. Kaya naman para pag-usapan ang pangangalaga ng ating skin, makakasama po natin si Dr. Maria Dulce de la Cruz Larga, isang dermatologist. Good morning, Doktora! Good morning, Carla, at good morning sa ating mga televiewers. Doktor, siguro before anything else, paano nyo po ba masasabi na healthy ang isang skin ng tao? Sa akin palagay, ang malusog na balat ay malinis, makinis, walang sugat, walang rashes, hindi ito dry or oily, hindi ito nangungulubot, at hindi ito namumula at nangangaliskis. Oh, okay. Naku, parang hindi ata healthy ang skin ko, Doktora. Pero paano po ba namin mapapangalagaan ang aming skin? O misalo na katulad ko na, kasi meron akong skin allergy, paano ko po ba ma-maintain o again, mapapangalagaan yung skin ko para maging healthy siya? Alam mo ba, Carla, na ang kondisyon ng balat ay nakadepende sa uri ng ating kinakain? Okay. Dapat, para mapangalagaan ng ating balat, kailangan na tayong kumain ng well-balanced diet. Ang well-balanced diet ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain like gulay, prutas na mayaman sa vitamina A, C, E at saka zinc. A, C, E, and C. Oo. Kailangan din nating pagandahin at i-improve yung sirkulasyon ng dugo papunta sa balat. Kung maaari lang, wag tayong magsigarilyo or wag tayong magsigarilyo kasi ang nikotina sa sigarilyo ay nagpapasikip ng ugat na dinadaluyan ng dugo na nagdadala ng nutrients sa balat. Okay, so Doktora, sabi niyo A, C, E, and zinc. Ano po ba yung mga pagkain na masustansya o kumbaga rich sa vitamins sa ito? At ano po ba, bukod po sa paninigarilyo, ano naman po ba yung mga pagkain na dapat naming iwasan? Mga karne po ba, dapat ba iwasan namin yan? Ang lahat naman ng bagay na, sa unang tanong mo, yung mga masusustansyang pabain na mayroong mayaman sa vitamina A, C, and E, ay nakukuha yun sa mga gulay, lalo na yung mga green at yellow colored na gulay at prutas. Mayaman ito sa mga vitaminang A. At yun ang isa sa vitamina na nagpapaganda sa kutis natin. Okay. Sa mga anything in excess talaga ay nakakasama sa katawan natin. So, excess ng taba, excess ng protina. So, dapat well-balanced in a proportion na mas marami yung gulay at prutas, and then carbohydrates, tapos konti lang yung mga karne at taba. Ayun, yun naman pala. Kahit pala sa ating skin, kailangan pa rin proper diet or balanced diet. Akala ko sa pagpapayat lang yan. Ngayon, alam ko na, ngayon sana, pati yung skin ko gumanda na pag ako ay kumain lalo ng fruits and vegetables. Pero siguro, Doktora, pumunta naman po tayo sa mga myth ng mga Pilipino. Like for example, totoo po ba pag kunyari kumain tayo ng chocolate o ng mani, magkakaroon tayo ng pimples? Walang katotohanan doon. Ang pimples o yung pagkakaroon ng tigyawat ay usually ay genetic. Okay, pwedeng genetic, pwedeng hormonal. Pag genetic, ibig sabihin na mana mo yung pagka-oily na skin sa magulang mo. Pinapasa sa'yo. So, ang mga oily skin na tao, madami silang mag-oil. Lumalabas siya, nagiging shiny yung mukha. Yung iba naman, hormonal. Nakikita to sa mga teenager, kung saan nagbibinata, nagdadalaga, tumataas yung mga hormones nila. Ang mga hormones na yon nagpapa-oily ng skin, lalo na sa mukha. Kung saan tayo may pinakamaraming oil glands sa mukha. Ayun naman pala. Yan, nagpakonsulta na ako kay Doktora ngayon on air. Kasi, Doktora, gusto ko din sanang itanong na kailangan po ba regularly kami nagpapakonsulta sa isang dermatologist? Sa aking palagay, kung ang iyong balat ay malusog, walang problema, hindi mo naman kailangan pumunta sa derma. Unless, kung ikaw ay may pangangailangan sa skincare at gusto mong magpagawa ng mga maintenance procedures, pwede kang pumunta sa derma mo. Like mga diamond pills, skin peeling.
Pero kung ikaw din ay may mga paulit-ulit na eksema, kailangan mo ring magpa-check up para ma-update yung mga gamot mo. Ayun, katulad ko, meron akong ganun, eczema, tama po ba? Or skin allergy. Pero siguro, doktora, tips na lang po para sa ating mga boss na, kumbaga, yung maintenance nila, yung pwede nilang gawin sa bahay nila para mapangalagaan nila yung skin nila. Okay. Ang pinaka-importante is maligo sila araw-araw. Okay. Sa mga lugar na kagaya ng singit, kilikilid, dapat mahugasan to ng sabon at mabanlawan ng tubig twice a day. Morning, isa sa umaga, isa sa gabi bago matulog. Kasi itong mga lugar nito ang karaniwang pinagpapawisan at namumuo ang mga bakterya dito. Nagkakaroon tayo ng amoy dito sa lugar na to. So, kailangan talaga silang hugasan 2 beses ang araw. Ayun mga boss, kailangan lang maligo araw-araw. Pero ito naman, since doktora, kakatapos lang po ng bagyong Mario, at syempre marami nagtatanong, ano-ano po ba yung mga skin diseases na pwede naming makuha pagkatapos ng bagyo? Misalo na po siguro doon sa mga kababayan natin na lumusob sa baha. Ayun, sa mga lugar na may mga baha, may mga taong na-expose o nababad sa baha. Ang karaniwang nakukuha nilang sakit dahil dito ay nagkaka-develop sila ng fungal infection, gaya ng hadhad, buni, or alipunga. Yung hadhad, nakikita yan sa mga singit-singit. Nagkakaroon ng breaks sa skin, nagkakaliskis na may mga sa paligid ay nagkakaroon ng pula at makating-makati ito. Sa mga alipungan naman, sa mga pagpaligid ng mga digits ng toes mo ay nagkakaroon ng breaks at saka nagmamasa-masa. Okay. Yung buni naman ay mga rashes sa katawan, bilog-bilog siya, na sa paligid din ay makati at nangangaliskis. Ay naku, oh my gosh. So ano po ba kailangan namin gawin para, kumbaga, mawala sa amin? Misalo, kunyari sa mga kababayan natin na kunyari nakakuha nitong ganitong klaseng mga skin disease. Yung sa mga taong mayroon ng ganitong uri ng karamdaman, dapat silang magpakonsulta sa dermatologist para maresetahan sila ng tamang gamot. It's either pahid kung konti lang or oral kung masyado nang malapad yung apektadong lugar. Okay. Pero ito, gusto ko lang din itanong, totoo po bang nakakahawa ito? Pwedeng makahawa sa mga taong mahina ang immune system sa mga fungal infection. Pero hindi naman lahat ng taon ay nahahawa nito. Lalo na yung sa mga taong madalas na mabasa at meron silang genetic predisposition, silang nahahawa. Pero kung sa mga taong hindi naman laging nagpapawis, mahirap silang mahawaan. Ayun naman pala. Pero doktora, ano po ba yung, kumbaga, pwede ko po bang itanong na din sa inyo kung ano po ba yung gamot na pinapahid? Misalo na po siguro, sabi nyo nga po, yung mga naggagamot po or yung nag-oral, yun na po yung grabe na, kumbaga, kailangan na nila magpakonsulta. Pero yung mga pinapahid po, mga over-the-counter po ba ito? Mahirap bumili ng mga gamot over the counter, lalong-lalo na pag hindi siya nakita ng dermatologist. Kasi minsan magkakamuka yung mga rashes. Akala ng iba, fungus, yung mga iba, eczema, yung mga iba. Sa mata ng common na tao, pwedeng pare-parehong itsura. So, maaring maiba yung maipahid kung halimbawa sa tingin nila hadhad, hindi naman pala yun. So, pag bumili sila ng ibang gamot, baka mamali sila. Kaya kailangan talagang magpakonsulta para ma-diagnose properly yung sakit. Kasi di ba meron, kumbaga, tayong nakikita na commercial about this. Siguro minsan nga tama, akala natin yun yung sakit natin, pero hindi natin alam. Meron pa pala o kaya maluha pa pala. So, misdiagnosis naman. May misdiagnose siya. Kasi iba talaga takot sa doktor eh. Pero ito, doktora, nakaka-apekto po ba itong mga disease na to, skin disease na ito sa pang-araw-araw na gawain ng tao? In some way, nakaka-apekto siya kasi, for example, may taong mayroong hadhad o kakamot siya ng kakamot sa sobrang kate. So, yung concentration niya sa kanyang work, nababawasan. At saka, syempre, nababawasan yung kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili kasi nakikita niya pangit yung kondisyon ng balat niya. Tapos, kung ang fungal infection na sa kamay, mahiya siyang makikipagkamay. So, maapektuhan niya yun yung social relationship niya sa iba. Tama. Saka yung sa trabaho, mababawasan yung kanyang performance.
Ayun, yun naman pala mga boss. Ayan, ngayon alam na natin yung mga sakit na pwede nating makuha o mga skin disease na pwede nating makuha pag may bagyo o kunyari kayo po ay lumusob sa baha. Maraming salamat, Doktora. So siguro po, last message to our viewers. Again, paano po ba namin mapapangalagaan? Tips po din. And also, gaano po ba kahalagang pangalagaan ng aming mga skin? Okay. Ang balat natin ay nagbibigay sa atin ng panglabas na kaanyuhan. So, napaka-importante. Ito nga yung damit na araw-araw nating suot. So, araw-araw nating sinusuot. So, kailangan yung araw-araw natin suot malinis, makinis, malusog. Kasi hindi mo mapapalitan siya, di ba? So, kailangan natin siyang alagaan. At ang function ng skin natin is to protect us from germs, microbes that could get into our body. So, and this would protect us from getting diseases, infection. So, kailangan natin kailangan laging intact, buong-buo, na walang makakapasok na kahit ano. It would serve us as a barrier, protection from harmful objects and germs. And yun, gusto ko lang hikayatin ang ating mga televiewers na mahalin ang ating balat at tandaan na ang healthy na skin ay maganda, or sa English ay healthy skin is beautiful. Yes, thank you so much. Thank you for inviting me here, Carla. Maraming salamat, Doktora Maria Dulce de la Cruz Larga, isang dermatologist. Talaga naman pong nag-enjoy ako at talaga ang dami kong natutunan na pampaganda at kung paano ba maging healthy ang skin this morning. Thank you so much again. Thank you so much. Thank you so much. At ito naman